Magandang araw sa lahat. Welcome po ulit dito sa ating channel, Ang Biyahe e Komida. Maraming salamat sa lahat ng nag-subscribe. Indeed. Punta tayo sa ating topic. MMFF, Chair Don Artes. Ito ang pinakamagandang line-up so far ng MMFF. Paanong masisigurong walang first day last day sa MMFF 2024? Gaganapin ang MMFF 2024 Parade of Stars sa December 21, 2024, Sabado ng 2 p.m. sa lungsod ng Maynila. Ang opening ceremony ay sa Kartilya ng Katipunan malapit sa Manila City Hall. Magtatapos ang parada sa Manila Central Post Office, kung saan magkakaroon ng concert. Hindi nadadaan ang parada sa Rojas Boulevard. Naunang napabalita na ang ending ng parada ay sa National Museum. Bakit nabago ang ruta ng parada? Meron kasing challenge doon sa lugar, sabi ni MMDE, Chairman and Concurrent MMFF, Execom Chairman Attorney Romando Don Artes. Nagpaunlak si Attorney Don Artes ng panayam sa Pep-Troika bago ganapin ang konsyerto sa palasyo para sa pelikulang Pilipino nitong December 15, Linggo ng gabi, sa Malacanang Palace. Pagpapatuloy ni Chair Don Artes, unang-una, we need to close iyong major thoroughfare, which is on a Saturday medyo mahirap dahil it will create monstrous traffic as compared doon sa harap ng post office na parang park talaga yun. Kaya hindi na natin kailangang magsara ng major road. May line-up na ba kung ano-anong banda ang magpe-perform sa Manila Central Post Office matapos ang parada ng mga bituin? Hindi ko pa alam, pero we'll announce. We'll announce kung sino yung mga kakanta. Paano iyong mga pelikulang hindi masyadong patok sa first day ng Film Fest? Ma-assure ba na may matitira pa ring mga sinehan para sa kanila? Basta we can assure now, if ever magbawas ng sinehan sa mga pelikulang hindi masyadong tinatao, hindi sila mawawala ng cinemas, sabi ni Chair Don Artes. At unti-unti iyong pagbabawas. And on a particular area, we'll make sure na kung kayang i-accommodate, meron silang butas or sinehan. Sa nakalap naming impormasyon mula sa mga taga-MTRCB, ang gaganda raw talaga ng official entries sa Golden Edition ng Metro Manila Film Festival MMFF. Reaksyon ni Chair Don Artes, wala pa ho akong napanood pero ang feedback nung selection committee pa lang, lagi ko naman pong minomonitor yon, ang feedback talaga is napakagaganda po ng pelikula. Talagang lahat kalidad. Lahat, star-studded. So, talaga pong maipagmamalaki daw po itong line-up na ito, na so far, this is the best line-up of movies. Yung complete line-up at least hindi yung individual movie. Pero kumbaga, kolektibo. Ang 10 opisyal na kalahok sa MMFF 2024 ay ang mga sumusunod, and the breadwinner is Espantajo, Green Bones, Hold Me Close, Isang Himala, May Feature You, Strange Frequencies, Taiwan Killer Hospital, The Kingdom, Topak, at Uninvited. Kapansin-pansin na wala talagang pambatang pelikula sa 50th MMFF. Walang fantasy adventure. Wala kasing nag-submit na pambata talaga, yung purely pambata like fantasy, sabi ni Chair Don Artes. Wala po So we try to balance it na naman. For commercial purposes din, dahil para yung genre na pambata, pero wala po kasing nag-submit ng talagang pambata. Nakafocus ngayon ang MMFF 2024 Execom sa next big event ng Filmfest, ang Parade of Stars sa December 21, Sabado ng 2 p.m. sa lungsod ng Manila. Inaayos din syempre ang gabi ng parangal sa December 27, Biyernes, sa Soleil Resort sa Parañaque City. Yung awards night, we want to make it grand talaga, sabi ni Chair Don Artes. Patuloy natin suportahan ang pelikulang Pilipino. We greatly appreciate, the Philippine film industry greatly appreciates this event because I think it proves once and for all that this is one administration that does not just merely give lip service. It's not merely a set of promises, it's not merely reaching out to the Philippine film industry when there is something needed
from the people of the industry. Here we see a deliberate and concentrated and concerted effort of the administration to really help the film industry, which is in dire need of the support of the government. Sa lahat ng mga kapwa ko Pilipino, inaanyayahan ko kayo na panoorin ang 10 pelikula ng Metro Manila Film Festival. Naiiba ang taong ito sapagkat ito ang ika-50 anibersaryo ng MMFF. At sa dahilang ito, hindi lamang yung laki ng mga stars, kundi yung kalidad ng mga pelikula na ipinagsama-sama para maging makahulugan at higit sa lahat, magkaroon ng kinabukasan ang pelikulang Pilipino, dala ng 10 pelikulang ito. At yan ang ating latest showbiz chika update for today. Huwag kalimutan mag-subscribe, click the notification bell for more showbiz chika updates, like and share the video at pakisuportahan po ang ating Facebook page. Maraming salamat sa lahat ng nag-subscribe. Indeed. Magandang buhay sa lahat, paalam.